What if you were given 6 months to live at sinabi sa inyo ng doktor, talamak na ang kanser sa iyong katawan at kailangang ihanda mo na ang iyong sarili? Paano po natin ito tatanggapin? Alin ang babaguhin natin sa ating buhay? At alin ang uunahin natin? Napakahirap po kapag hindi tayo handa. O kaya naman ay paano mo sasabihin sa misis mo ang bagay na ito? O kaya naman sinabi ng doktor na kailangang operahan ka, pero hindi tiyak ang magiging resulta. Meron po kasing mga operasyon na open and close. Pagka bukas, sasarhan na agad ng doktor dahil hindi maganda ang nakikita. Sa ating pong banal na ebanghelyo ay pinapakita po ang katotohanan na dapat tayo maging handa. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. At bilang mga estudyante, naranasan ko rin po ito. Ang paborito natin ay yung magkaraming. Kung kailan ang examination, bukas ang examination, kailan mag-aaral? Sa gabi, pepersahin sa balot, pepersahin sa mani, lipobitan o Red Bull para hindi makatulog. Pero pipiliting ipasok ang lahat ng mga pinag-aralan, halimbawa ay 3 buwan sa pamagitan ng ilang oras na pag-aaral. Karaming ika nga. At masasabi rin po natin na gumamit ang Panginoon sa araw na ito ng isa na namang konkretong yugto sa buhay natin, ang isang kasalan. Para po ipaliwanag sa atin ang pagpasok sa kaharian ng langit. Ang pagpasok sa kaharian ng langit ay parang paghihintay ng lalaking ikakasal. Walang katiyakan. Hindi natin alam kung darating ng alas 8, alas 10, alas 12, alauna, alas 4, sapagkat alam po ba ninyo ang kasalan sa Palestina ay tumatagal ng 1 linggo. Kinakailangan muna nilang mag-usap tungkol sa dowry, yung ireregalo ng lalaking ikakasal doon sa babae, pati sa mga kamag-anak. At minsan ay natatagalan po ang pag-uusap nila. Kaya yung mga babae pong kinakasal ay naroon lang sa kanilang bahay, waiting for love. At kasama ang kanyang mga abay. At dahil po noon ay walang kuryente, ang gamit nila ay lamp. At sa atin po ay yung po bang kawayan na mayroong langis, anong tawag natin sa lokban? Bungsul ba yun? Bungsul? Ayun, yung bunsul po ang ginagamit nila na pang-ilaw. Importante yon dahil pag dumating na yung lalaking ikakasal, ay kailangan na eskortan nila yung lalaking ikakasal at yung babaeng ikakasal mula doon sa bahay ng babae, papunta doon sa bahay ng lalaki, kung saan po magaganap ang kasalan. Meron hong mga programa pa yon. At isa po doon sa programa ay ang pagsasayaw na tumatagal ng ilang oras. Kaya nga kinakailangan yung iyong ilawan ay laging fully charged ika. Kinakailangan laging may langis. Kinakailangan ay laging handang magbigay ng liwanag. Napakadaling intindihin ng banal na ebanghelyo. Gumamit ang Panginoon ng talinhaga. At alam natin ang talinhaga, in modern parlance, sabi natin na parables are earthly stories with heavenly meaning. Gumamit ang Panginoon ng mga istorya. Istorya na makamundo o sabihin natin mga tungkol sa atin na hindi lingid sa ating kaalaman, pero naglalaman ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol sa langit. Kaya naman ang ginamit niya ngayon ay kasalan. At ano po yung wedding? Wedding symbolizes the arrival in the kingdom of God.
the entry to the kingdom of heaven. It is a day of rejoicing. It is a big, big celebration kung saan we will be welcomed by the Father, the saints, and the Son, and the Holy Spirit sa kaharian ng langit. Sino po naman yung lalaking ikakasal? Ang lalaki pong ikakasal ay walang iba kung hindi si Jesus, na hindi natin alam kung kailan ang dating. At sino naman yung mga abay? Kayo po. Mga abay, tayong lahat na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya kinakailangang magkameron tayo ng special vigilance para sa pagdating ng Panginoon. Ngayon, ano po kaya ang nakapalaman sa mensahe ng ating banal na ebanghelyo? Masasabi po natin, meron pong dalawang uri ng abay. Ang sabi po sa wikang Ingles, the foolish virgins and the wise virgins. Yung foolish virgins po, nagdala ng ilawan, nagdala ng bunsol, pero walang ekstrang langis. Yun namang matatalino o the wise virgins, nagdala ng ilawan o bunsol, meron pang ekstrang langis. Sabagat hindi nila alam kung kailan ang dating. Kaya nga naman nung dumating ang lalaking ikakasal, abay pawala na ang kanilang ilaw. Kaya sabi ng mga hangal, pwede bang makishare? Naku, pag nag-share kami, mawawalan tayo ng ilaw. Kaya mabuti pa pumunta muna kayo sa tindahan. At habang sila'y pumupunta, dumating ang lalaking ikakasal at ipininid ang pinto. Mga kapatid, ano po ba ang kahulugan ng langis? Ang langis po is a very necessary thing na kailangan natin sa buhay. At ito po ay naglalarawan ng langis ng pananampalataya. Kasi po yung bunsol o yung ilawan ay sagisag ng ating buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya natin ay kailangang laging langisan ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Kaya naman napaka-importante po na ang ating ilaw ay lagi pong nagliliwanag. At pangalawang sabihin po nating simbolismo ay yung ilawan. The light. Light symbolizes God. One of the elements of God is light. And he who receives light will no longer be in the darkness, but will be living in the light of Christ. Kaya magandang sa panahon pong ito ng pandemya, ay tanong din natin sa buhay natin, anong bahagi ng buhay natin ang nasa kadiliman pa? Hayaan natin tayo'y ilawan ng Panginoon. May mga pagkakataon na tayo nakakaranas ng brownout, blackout, pero ang ilaw natin ay mananatiling matibay at laging nagliliwanag at hindi aandap-andap kung tayo'y nakakonekta sa Panginoon. Get connected with Jesus para po tayo ay laging ang ilawan ng ating pananampalataya, ang ating ilawan ng ating buhay pananampalataya ay laging overcharged or fully charged. Minsan po sa aking paglalakbay ay nakita ko ang aking cellphone ay lobat. Tama-tama naman ako magpapaparlor. Sabi ko, ay, mabuti may dala akong charger. So, shoot, sinarge ko. Pagkatapos ng 2 oras, kasi maraming ginawa, ay pagkatapos po ay kinuha ko na ang cellphone ko at umaasa akong fully charged na. Pagtingin ko po, lobat pa rin. Nakalimutan ko po palang isaksak yung sakit doon sa, yun, sabihin natin, senior moment. Kahit hindi pa senior, nag-senior moment na. Siguro yung magandang naalaala ko sa buhay, kailangan, let's get connected with the main source. At ang pinakang main source ng ating pong buhay, kaligayahan, kapayapaan, at pinanggagalingan ng lakas ng ating buhay,
walang iba kundi ang ilaw ng buhay natin, si Jesus. Let the light of Jesus give us the guidance, the inspiration to do God's will. Pangatlong mensahe ng banal na ebanghelyo ay dun po sa dalawang uri ng virgins. The wise virgins at dito po sa foolish virgins. Alam po ninyo, pareho naman silang nakatulog eh. Siguro sa pagod na at sa paghihintay. Ang problema, anong pagkakaiba? The wise virgins have this kind of vision na mauubos ang aking ilaw. Kailangang may dala kong extra. Yung foolish virgins, wala silang foresight. Wala silang vision. Kaya naman, dumating yung kailangan, wala silang ekstrang langis. Brothers and sisters, sa panahon pong ito ng pandemya, lagi nating dalhin ang ekstrang pasensya. Yung mga pilosopo sasabihin yung pasensya nasa tinapayan. Oo nga po, nasa tinapayan ang pasensya. Pero sa buhay po natin, para po tayo ngayon ay makarecover sa ating hamon ng buhay, kailangan po talaga ang pasensya. Pasensya sa lahat. Tiyaga. Kung maiksi ang kumot, mamaluktot. Sabagat ito ang demand ng pagkakataon. Huwag natin laging hintayin na matapos ang ulan. Sabi nga, we always want the rain to stop. Let us not wait for the rain to stop, but let us dance with the rain. Matuto po tayong sumayaw sa ulan. Sa mga panahong ipinagkakaloob sa atin. Napakahalaga po na tayo'y magkameron ng malalim na kaugnayan sa Panginoong Diyos and try to be positive in our outlook na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya naman po, itong dalawa ay merong itong foolish virgins, walang vision, walang foresight. Kaya nga sila'y patulog-tulog. Pero ito naman, inilalarawan ng wise virgins, ang mga taong gising na gising. Gagamitin ang lahat para sa paglilingkod, para sa pag-ibig, para sa pagkahanda. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Pero ang totoo, lahat po tayo kukunin ni Lord, pero hindi natin alam kung kailan. Totoo po, na parang ang buhay natin parang chessboard. Na tayo po lahat ay may papel bilang pawn, bilang reyna, bilang hari, bilang horse. Lahat po tayo ay gagawin natin ang iba't ibang tungkulin natin. Bilang pare, bilang madre, bilang katoliko, bilang manay, bilang tatay. Pagkatapos po nating magawa ang ating tungkulin, ilalagay din tayo sa isang box. Parang katulad ng chess. Kaya napakahalaga po na ginawa na po natin yung dapat nating gawin. Huwag nating ipagpabukas. Today is the beginning of the rest of our lives. Sa pong tao ang nakakita po ng tanda sa langit, nakalagay doon ay after 13. Sabi niya, ano kaya ang after 13? 13 hours, baka mamamatay na ako. So, nagbago ng buhay siya. Nagpatawad ng kumpisal. Pero pagkaraan ng 13 hours, buhay pa rin siya. Baka naman after 13 days. So, ganun pa rin. Dinoble niya paggawa ng kabutihan at siya ay nagdasal na nagdasal. After 13 days, buhay pa rin siya. Sabi niya, baka after 13 weeks. So, iba yung pagmamahal, iba yung pagdarasal ang ginawa niya, buhay pa rin siya. Sabi niya, baka naman after 13 months. So, nagbago siya. At talagang binago niya yung mga dapat niyang baguhin. Pero after 13 months, buhay pa rin siya. Kaya sabi niya, baka naman after 13 years. So namuhay na siya ng buhay pananampalataya. Namuhay na siya ng buhay paglilingkod at pagmamahal. Pero after 13 years, buhay pa rin siya. At naging bahagi na ng buhay niya ang pagpapakabanal. Naging bahagi na ang buhay niya ang pagtulong sa kapwa. Ano pat, hindi po siya namatay, pero siya po ay naging santo.
Mga kapatid, we experience the meaning of our life if we relate life with death. Ano nga kaya ito na ang last day ninyo ngayong araw na ito? Anong gagawin mo? Di ba gagawin mo, magkakameron ka ng quality bonding with your family? Gagawin mo ang lahat para maging maganda ang buhay mo? At ihahanda mo ang sarili mo para pagdating ng araw makapunta ka sa langit? Kaya napakahalaga po. Sino po sa inyong gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ayan. Sino po yung nagmamadali na? Ayan. Medyo mahirap po. Wag po muna. Gawin po muna natin ang dapat natin gawin dito sa mundo. Gawin po natin ito ng may pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. And don't forget, wag po nating kalimutan ang ating langis. Ang langis ng pag-ibig. Higit sa lahat, gawin natin ang lahat ng may pag-ibig upang sa ganon, tayo'y makasama sa kaharian ng langit. Amen.